Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Because when the mind is calm, it is sharp. Magiging matalas ang iyong isip pag ito ay payapa. Makakaisip ka ng sagot at solusyon sa iyong problema kung tahimik ang iyong kaisipan. Ang magulong isip, yan ang madalas nagiging sanhi, pinagmumula ng maraming problema. Alam niyo po kung bakit ang kumpanyang Google very successful, napakatagumpay. Nalaman ko po, doon po sa kanilang kumpanya, sa building, naglagay daw po sila ng napakaraming mga lugar kung saan ang mga empleyado pwede daw pong magpahinga at mag-relax pag pagod na sila. Kasi naniniwala po ang mga boss, ang may-ari ng Google, na ang tao mas masipag, ang tao mas effective, mas efficient pag nakapagpahinga siya, pag-relax siya. At totoo po, pag pagod na pagod yung mga empleyado nila, konting pahinga lang po, nagiging very creative po sila at nanunumbalik yung kanilang lakas. Kaya nga po, pag kayo ay binabagyo ng napakaraming problema sa iyong buhay, tandaan niyo po yan, ang unang-unang gawin mo ay matulog at magpahinga. Kasi tandaan niyo po, merong mga problema na mawawala kung hahayaan mo lang sila. Merong mga problema na siya mismo sasagutin niya ang kanyang sarili. Merong mga problema na kahit na wala kang gawin, yan ay mawawala at lulubayan ka. Matulog ka pag meron kang problema. Huwag kang magpupuyat kasi pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pag natutulog ka sa gitna ng problema, pinapakita mong iyong pananampalataya sa Diyos. Ano ang ating pananampalataya? Pag tayo nagpapahinga, naniniwala tayo na ang Diyos may ginagawa para tulungan ka sa iyong problema. Amen? But secondly, when problems come without warning in our life, be still. Ano po ang sabi sa Biblia? Sabi po ng Diyos, be still and know that I am your God. Be still, be silent, and I will fight for you. Paano ka ipaglalaban ng Diyos kung hindi ka mapakali? My dear friends, do not waste your energy trying to control what you cannot control. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas. Napilit mong binabago yung hindi mo naman mabago. Tingnan niyo mga alagad, balisang-balisa sila. Pero si Jesus, anong sabi niya? Wala ba kayong pananalig? Wala ba kayong pananampalataya? Kapag balisa ka, mahina ang iyong pananampalataya. Tandaan, walang magagawa ang iyong pag-aalala. Worrying has never solved anything. Nag-aalala ka, hindi umuwi yung iyong anak, hindi ka makatulog. Bakit? Diyan ba sa iyong pag-iisip, mapapauwi mo siya? Yan ba sa iyong pag-aalala, maliligtas mo siya sa aksidente? Palagi mong iniisip yung mga problema mo, yung mga utang mo. Bakit? Yung palagi mo bang iniisip, mababayaran mo yan? Nag-aalala ka, may sakit ka, baka mamatay ka. Bakit? Diyan sa iyong pag-aalala, lumalakas ka? Hindi, lalo ka pang nangihina. At yung iba, yan pag kinakamatay nila. Mga kapatid, tandaan nyo, walang magagawa ang inyong pag-aalala. Kaya nga po ang kasabihan, napakaganda. Do not try to fix the roof when it is raining. Subukan mong umakyat sa bubungan. Habang umuulan, ayusin mo yan. Ano mangyayari sa iyo? Mas maaksidente ka, mas masasaktan ka, mahuhulog ka, madudulas ka, kawawa ka. And do not change course when you're in the middle of the storm. Dahil kung ipipilit mo ang iyong sarili, nasa gitna ka ng sakuna, baka lumubog ang iyong bangka. Kung wala kang magagawa, hayaan mo muna. Kung wala kang magagawa, hayaan mo ang Diyos. Puminto ka muna. Be still. Tandaan niyo po ito, walang bagyo ang nagtatagal.
Hindi po ba? Sana huwag kang magsasawa na manalig sa Diyos. Huwag mong hahayaan na pagurin ka ng bagyo mo, ng problema mo. Hayaan mo ang bagyo siyang magsawa sa iyo, but not the other way around. Hindi dapat ikaw ang magsawa. Hindi dapat ikaw ang umalis. Ang bagyo dapat ang umalis. Sabihin mo, nauna ako dito. Ginawa ko ng Diyos. Ang bagyo, ang problema, isipin nyo, bisita lang yan. Nakikidaan lang yan. Hayaan mo na umalis. Pangatlo at kahuli-hulihan. Kung biglaan na dumating ang problema, humawak ka, kumapit ka, hold on to something. Kapag malakas ang bagyo, para hindi ka tangayin, kailangan meron kang kapitan. At ganyan din po sa problema. Pero may kasabihan tayo, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Hindi naman dapat eh. Di po ba? Baguhin natin ang kasabihan na yon. Ang taong nagigipit sa Diyos dapat kumakapit. Amen? Ang tanong, saan ka kumakapit? Oo, pwede kang humawak sa pera, pero mauubos yan. Pwede kang kumapit sa iyong mga kaibigan, pero minsan nagbabago ng ugali yan. Pwede ka rin naman kumapit sa pamilya, pero minsan nagsasawa din sila, nawawala ang kanilang pagmamahal sa iyo. Unang-una dapat nating kapitan ay ang Diyos, lalong-lalo na ang ating pananalangin sa may kapal. Dahil ang Diyos hindi magsasawa na magmahal at tumulong sa atin. Amen? Tandaan niyo po, huwag kang magpapatangay sa mga bagyo ng iyong buhay. At kung man tinangay ka ng bagyo, sana wag mo naman isama yung ibang tao. Ang mas maganda nga, dapat itangay natin ang mga iba sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan ng ating buhay. Whenever storms in your life drags you, please do not drag other people. It is better for you to drag people to the peace of God. Amen? Hope in the Lord. At ano pong ibig sabihin ng hope? H-O-P-E. Hold on, problem ends. Ang ganda po. Ulit-ulitin nyo yun. Hold on, problem ends. Napakagandang aral at paalaala sa atin. Kung meron man sakuna, bagyo o problema na binibigay ang Diyos sa atin, ito ay hinahayaan niya kasi isa din yan daan para sa ating tagumpay at para sa ikabubuti ng ating buhay. Remember that when God gives us this storm, it is to clear our path. God never allows storms in our life so that we can drown and die. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit tayo hahayaan na mamatay ng Panginoon? Tayo lang naman na mahina pananampalataya. Tandaan natin, ang mga problema at mga bagyo na pinapadala ng Diyos ay tulong sa atin para hawiin ang mga hadlang para sa ating pagpapala. Kaya sa susunod na makaranas ka ng sakuna at problema sa iyong buhay, itong tandaan mo. Kung man nalugi ka sa business, ang sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi para sa iyo ang negosyong yan. May mas magandang negosyo para sa iyo. Kung man hindi ka pumasa sa interview mo sa Canada o kaya sa Amerika, ang sinasabi ng Diyos, hindi ka para dyan, para ka sa Europe. Kung man ikaw ay iniwan ng iyong asawa o boyfriend, ang sinasabi ng Diyos, bigyan mo muna ng panahon ang iyong sarili para maging masaya, mag-enjoy ka kasama ng iyong mga kaibigan, kasama ng iyong mga anak. Hayaan mo yung boyfriend mo, yung iyong asawa. Kung man may sakit ka, biglaan na dumating, ano sinasabi ng Diyos sa iyo? Bigyan mo naman ng oras ang iyong sarili, manatili sa bahay. Makipag-close ka naman sa iyong pamilya. Maging close ka naman sa akin, binibigyan kita ng oras at panahon. Remember, my dear friends, that each storm brings with it a blessing for us. And the good news is, in the midst of the storm, God is there present, our true blessing. Kaya mga kapatid, huwag mong iiwasan ang mga bagyo mo sa buhay. Hahabulin ka niya. Harapin mo na may tapang, na may lakas ng loob, na may pananalig sa Diyos. Pero ang pinakamagandang gawin, kung biglaan na dumating ang mga sakuna, mga bagyo at problema sa ating buhay, una, matulog ka, magpahinga ka, sleep. Pangalawa, huminto ka, be still, at maniwala ka, pinagtatanggol ka ng Diyos. At pangatlo, kumapit ka, umawak ka
sa Panginoon. Hold on, problem ends. Umasa ka sa Diyos.